Tanong ko lang, ba't lagi nauna si Father Paul? Kasama ko yun! So matagal na hindi ako nakagawa ng kahit anong YouTube upload dahil nag-i-edit ako ng ating Taiwan Tip to Tip. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga nangyari nung nagkaroon tayo ng watch party nung episode 1 dito sa Cinepop sa Cubao. Maraming nagpunta at naging successful yung event. And ito, gumawa ako ng maikling edit para ma-share ko naman doon sa mga hindi nakapunta kung ano yung nangyari. Ito, panoorin nyo. Diba? Nope, nope. Dito tayo manonood, guys. Dito yung naging venue ng watch party sa Cinepop, dito yan sa Cubao, along St. Mary Street. Lumang bahay siya na ni-renovate para magkaroon ng lounge sa first floor at 48-seater mini theater sa second floor. Maganda rin yung interior ng lugar, maganda din yung mga CR, mabait din yung mga staff na nakausap namin. Kasama natin dito sa projection room si Sir Matt. Siya yung projectionist nila dito sa Cinepop ng araw na yan. So nandito kami para i-test kung magpe-play ba ng maayos yung episode 1 sa projector nila at para makapag-ocular visit na rin. So, nandito kami ngayon sa Cinepop. Tinetest namin kung gagana ba tong mga ipapalabas natin. Kasi pag hindi, i-refund namin kayo. Komportable naman yung mga upuan, malamig din yung sinehan, mukhang sulit naman yung 350 na entrance fee na babayaran ng mga tao. Ito na yung binayaran nyo, 350 per head para makanood tayo dito. Kasama ko dito ngayon si Sheka, matagal ko na siya nakatrabaho, way back pa nung nagwo-work ako sa mga pelikula. Siya yung nagsuggest ng venue na to kasi nakailang screenings na rin sila dito. Siya din yung pinakiusapan ko para magplano at mag-organize na itong event. Pinaka-norte ng Taiwan. Kaya tutok lang kayo weekly, every Mondays. Ayan na, piniplay na nila. After a few minutes, napagana din namin yung projector at nakakatuwa na nakikita mo yung vlog sa big screen. Parang legit na pelikula talaga siya kahit na pang YouTube lang naman. Buti na lang tinest namin. Mahirap pala paganahin yung projector tsaka yung laptop. For context, ganito kalaki yung screen ng theater nila. Ano nga bang Excited ka na? Hindi, kinakabahan na ako. Fast forward tayo sa May 10. Araw na ng screening. Ito rin yung mga nangyari noong araw na yan. Kinakabahan na ako. Ito natin ginagawa kasi tigil na natin to. Teka, kakabit ko muna yung papalabas natin. Unang dumating yung mga kasama naming mag-Taiwan kasi nag-set kami ng VIP screening para sa kanila. Ito na yung malaki yung ambag. Malaki yung ambag sa vlog. Hello. Okay lang, sama ko kayo sa vlog ah. Binablog ko. Gan, di ba? Gan Gia kayo. My son. Ay, hello. Pao. Mananalo ako dito? Wala ka nang mapapanalunan. Dami mo na exposure. Excited ka na? Hindi nga, kinakabahan nga ako eh. Game na. Game na. Manonood na tayo. Kompleto na yung mga Si Gilson Alia mamaya na lang daw. na late sila. Isa lang yun. Bakit sila na late? Wala siyang mapa, kaya siya na late. Sabihin mo yan sa video. Binigyan na. Ito na, manonood na yung mga very important people of planet Earth. Si Marty. Dapat kasama yung artista. Ayun, ito po yung may pinakamatagal na sa Taiwan. Day 1 pa lang, nandun na siya. Tip lang, tip. So yung mapapanood nyo is yung episode 1 nung kalokohan natin sa Taiwan. Ayan yung VIP. 30 minutes yung palabas. Tapos kung may tanong kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Parang ang surreal lang nung feeling na napapanood mo yung gawa mo sa cinema setup. Maganda yung sound, malaki yung screen, madilim, tapos may kasama kang maraming tao na nag-i-interact din dun sa palabas. Salamat sa panonood, mga VIP. At sayang di kasi sinayang yung oras nyo. Okay lang ba?
Hindi naman kayo naingat. Salamat sa pagpunta. Okay lang. Nakakabitin. Thank you po. Number one. Oy, huwag kayo maingay. Hindi pa napapanood ng mga nandito After manood ng VIP, sunod naman ay yung mga batch 1 attendees. Kababata ako, si Joseph, tsaka si si Sis. Nakalimutan ko na. Pwede niyo iwan yung bike sa i-sandal-sandal niyo na lang. Di ko alam paano Hello, akyat lang kayo Isamaan ko lang kayo. Tatakot ako madilim Salamat sa pagpunta. Kilala ko tong painting na to. Kanino yan? Grabe tong baan. Kilala ko tong person na to. Hello. Uy, basta. So around mga 1:30 PM nag-start na manood yung first batch. On schedule naman kami. Tulungan niyo mag-Q&A mamaya. Dapat sila yung magtanong. Ako nakasasagot Nga, tulungan ko. May naka-plant na mga magtatanong. Ito na yung mga rest back. Sasagot ng Q&A. Ayun, salamat sa panonood. Ito yung mga nag-bike papunta ng Taiwan. Tara, pasok kayo! Ayan, ito si Sam. Siya yung naka-mini velo. Ito si Pao. Si Father Bud, yung mabilis. Gilson nasaan? Oo nga, nasa si Gilson. Ayun pala nanonood. Si Marlo. Dali. Kahit chismis. After nung viewing, meron kaming maiksing Q&A tungkol sa episode at bike tour in general. Yung mga may tanong dyan, sinong gustong magtanong? Ayan si Jessica, ano yun? Tanungin nyo si Marlo, maraming sagot yan. Ano yung mga bagay na sana alam nyo before kayo pumunta ng Taiwan? At saka yung in general, paano kayo nag-prepare? Kaya lang, feeling ko mabubuksan yung mga sugat ni Marlo sa kanyang puso. Bago yung lahat, nag-ride pala kami from Nagoya to Tokyo. Sana nalaman namin na yung ideal route is not the best route pala. Oo, maganda yung sagot niya. Napraning din kasi kami dahil ang parang challenge siya na Taiwan tip to tip. So dapat dulot-dulo. Parang iniisip namin paano siya gagawin ng efficient. Paano kayo mamamasyal nang hindi kayo nalalaspat. Kasi ang layo pa nung gagawin. May factor din nga yun. Si Gilson. Gusto ko magsalita. Ano ulit yung question yung diba? Yung Kung may malaman. Malaman. Hindi ko kailangan malaman nyo yung comfort level ng bawat person. As kung saan kayo masaya, kung okay pa kayo sa instant noodle o dapat handful noodles yung gusto nyo. Lalim nun So I think yun yung kailangan nyo malaman. Sino po nakaisip nung malaking hugis ng logo na ito? Ako actually, hindi ko sinabi sa kanila, hindi ko pinagpaalam. Magkano yung average cost siguro sa total logistics? Ano yung pinakamahirap? Magkano yung sa hotel natin? 25. Ba't sa'yo mas mahal? Hindi. So, sa 14 days na nag-stay kami, yung hotel namin, mga 25,000 per person. Sa flight, siguro safe na yung 15,000 round trip. Kasama yung bike. Tapos sa food, mag-budget kayo ng mga 20 for that long. Siyempre, kung shorter, mas mura. Follow-up questions. Yung, magkano yung van? 8,500 in 2 months na yun. Sabi mo 10,000. Tapos meron din kaming paraffle. Naalala niyo yung mga sticker nyo kanina na, di ba binigyan namin kayo ng kulay pula. May mga number yan sa likod. And then ito, bubulahin natin kung sino yung mananalo. Yung mga premyo, hindi ko sigurado kung ano. Ang unang winner. Tagal! Ayan. Number 12! Si Joseph nanalo! Kabarkada ko to sa nung taga-Pilin Best pa ako. Thank you. Picture now with our DTI representative. Tara, pasok kayo! Ano boy pa picture? Salamat, Joseph. Oh, walang daya na. Kitang-kita nyo. Number 21! Ayun! Ayun! Congrats! Ang galing. Gusto rin manalo yan. 21 ako. Oh, picture. At ang huling winner for batch 1 watchers ay number 20. Ba't yun? Sunod-sunod. Rig ba to? May laman na sticker yan. Tama ba?
Salamat. Okay, dyan po nagtatapos yung screening ng batch 1. Ay, picture, selfie. Kala, nakuhanan ko yun. Ang hina na ng link. Ay, nakuhanan ko. 1, 2, 3. Okay. Yay! Salamat sa pagpunta. And then finally, merong konting snack sa lounge. Burger tsaka zesto para mukha siyang birthday ng elementary. Salamat sa pagpunta sa birthday ko, ah. Happy birthday! Eh, may hopya dito, kuha kayo. Bigay ni Mike. Ito, buzzer beater. Oo nga, tapos batch 1. After nung batch 1, nagdatingan na yung batch 2. Yung iba, dumayo pa galing Batangas, Laguna, Cavite. Galing Cavite? Ayun, no. Ano name mo? Kimi. Kimi. Joke. L, ikaw yung nag-message sa akin. Kayo yung buzzer beater. Lagi nandito kayo. Hello, Marty pa. Oy, basta, ano kita? Hello. Ito galing pang ano, Batangas. Ikaw galing kang ano, no? Galing Mindanao. Salamat sa pagpunta. Yabang ni Oyo, manonood ng sine. Ang dami nyo pala, hindi ko nakita, nasa harap ako eh. Okay na, dito na. Yung mic. So, nandito yung mga kasama namin mag-Taiwan. Si Budol Bobby, si Pao, si Gilson, si Father Bad. Si Sam, nanonood ulit nandito sa harap. Hi, I'm Ishi. Tanong ko lang, ba't lagi nauna si Father Brad? May work kasi ako na inahabol. Paano yung setup nung ano? Di ba parang meron kang carry-on tapos box for your check-in? Kasi nakita ko si Jules, ang dami dalang panin. So paano yung, di ba meron kang bag, andun yung camera mo, malamang. Kasi Wala sa box. Ayun. I mean, tas yung box pinuno mo to, kasi 20 kg yung max. 23. Sa, ito, tips, Air Asia, 30 kg. Sa Cebu Pacific, alam ko 25. Medyo marami akong dalang bag na sinisiksik ko lahat dun sa mismong box. Just make sure yung box na kukunin nyo, pang whole bike siya. Built bike. Pang build bike, hindi siya pang frame. So, pang frame kasi, maliit yun. Tapos upgrade lang yung ano, pag magbibili ka ng ang tawag check-in, upgrade mo lang yung pang check-in to sports. So, automatic magiging 30 kg. Sir, yung una ko nakita, sorry. Ano po name nyo, sir? Joey po. Joey, yeah. Kailan po sasama si Buji sa next international break? Party mga kasagot. Nung Japan pa lang, inaya ko na yan. Hindi ko pa sinasabihan ko si Marlo, si Chris, si Gilson. Siya yung una kong inaya. Yung mga bagay na dala nyo na hindi nyo naman pala kailangan, like sana hindi nyo na lang dinala. Tapos ano yung hindi nyo nadala na, shit, sana dala ko, like dapat ba hindi na pala. Siguro extra clothes na pang araw-araw. Kasi pwede mo laban yun eh. Anong enjoy pa ba? Masaya pa ba? O parang kailangan mo na lang dumating sa hotel? O kailangan mo pa bang, okay lang na huminto? O pag iniisip mo na yung stress o anxiety na, gabi na, kailangan na dumating sa hotel o hindi? May time din ba na hindi na aabot tapos, okay, dito lang tayo sa hotel na to? Okay lang bang may ganong freedom? Kasi may gumagawa nun eh, yung parang hotel nila, kung saan sila mapagod, dun sila magbubuk. Kaya lang, para yun doon sa mga may kaya. Naharap pa talaga? Yes, say pa ganyan. After nung Q&A, syempre, meron ding paraffle para sa batch 2. Number 33! Errol! Si Errol ba yun? Yun o. Ako talaga. Number 33! Sa number. Thank you. Kasama ko yun! Kasama ko yung car! Pwede na. Yeah! Sigaw niyo rin yung number niyo, baka manalo rin kayo. Ready ba? Nice! Salamat! Congrats kay Elise. Sigaw niyo yung number niyo, dali! 24!
Ayan, si George. Ganda. Congrats kayo, George. 1, 2, 3. Ayan, tapos na lahat ng screening. Salamat Ang gagaling niyo sumagot. Lagay mo na yung Alfonso. May yellow pa. Papa-frame ko, tapos Salamat. Thank you. Salamat. Ingat kayo Salamat po. Naka-criterium ka pa pala na t-shirt. Uy, muna ka na. Bye-bye. Bye-bye. Salamat salamat. Para sa aming house help. Oh, para sa paborito mong apo. Congrats. Salamat Congrats. Thank you so much. Thank you. Congrats. Yun na, inom na si Shoti. Tatlo na lang, gagalaw na. Tatlo na lang. O dali, nagagalit na yung barker. Gusto ko malasin nyo si Shoti, tapos mabidyo nyo na sasama siya ng susunod na bike ride. Salamat sa Hopya. Next time ulit. Ingat. Bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo Congrats. Nakapark kayo doon. At ayun, salamat doon sa mga nagpunta. Salamat sa 350 pesos ninyo. At kami ay babounce na. Noong pagtapa ko ng college, doon ako unang natutong gumawa ng mga video. Di pa nga na-invento yung salitang YouTuber nun eh. Meron kasi akong kaklase nun na napakagaling magsulsul na mag-aral daw ako ng video editing. Actually, nandito nga siya nung event eh. Ayan siya, si Steven. Kasama ng kabarkada naming si Bam. Mga kaklase ko yan nung college. Salamat sa kanya, nauwi ako sa industriya ng pelikula kaya ayan, wala tuloy akong pera. Pero sa field ko na to naman nakilala yung mga tumulong sa aming mag-organize ng gantong screening at masasabi kong successful naman siya. Salamat tinulungan niyo ako. Great success. Tapos naalala ko, meron pa kaming kaklase noon. Ang pangalan niya ay si Miguel Lorca. Napapanood niya yung mga gawa kong video nung college. Tapos sabi niya, ako daw yung perfect workhorse para sa gantong klase ng industriya. Hindi ko siya pinakinggan nun kasi hindi ko nakikita yung vision niya. Pero looking back, sana nga nakinigaw sa kanya. Hindi ko tuloy alam kung too late na ba tong decision kong gumawa ng YouTube videos at maging isang YouTuber. Kung too late man o hindi, mahirap sabihin pero ang sure naman is nag-e-enjoy akong ginagawa to. I'm a vlogger. Kahit maliit lang yung kita dito, nakakatuwa pa rin na na-appreciate ka ng mga tao. Tingin ko yun din naman yung gusto ng karamihan, di ba? Parang pag-valued yung gawa nila. And nafe-feel pa rin namin yun, hindi lang sa likod ng comment section, pero pati sa personal na interaction. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong mga viewers. Sana maraming na-inspire sa bike tour na to sa Taiwan. Sana may natutunan kayo sa amin. At sana hindi nagtampo yung mga asawa at mga nanay ninyo kasi nanonood kayo ng vlog namin sa araw ng Mother's Day. Tita Bona, sorry, dinala ko dito si George. Happy Mother's Day! Salamat din pala doon sa nagbigay sa akin ng mga regalo. Kung nanonood kayo dyan, paki-DM naman ako sa Instagram para mapasalamatan ko kayo ng maayos. At gusto ko rin magpasalamat doon sa mga kasama kong nag-Taiwan, pati yung mga +1 nila. Salamat at tinulungan nyo akong makagawa ng napakagandang content sa Taiwan. Nagigilty tuloy ako kasi sabi ko sa kanila nung una, walang kinalaman yung vlog sa magiging bike tour experience namin. Ayoko lang naman isipin nila na yung video lang yung dahilan kaya kami papadyak ng Taiwan tip to tip. At least ngayon alam ko na kung wala sila baka wala ding bitaw tong video na to kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Yun. Dali mo. At para sa mga hindi nakanood ng screening ng episode 1 ng Taiwan Tip to Tip, ilalabas pa rin namin to sa YouTube ng libre. All 16 episodes. Hintayin nyo lang, malapit na yan. Pwede din kayo magpalagay ng logo nyo sa umpisa ng palabas. May bayad nga lang. Para makabawi man lang kami sa gastos namin sa Taiwan. I-message nyo lang kami sa Instagram kung interesado kayo dyan.